Naisip niyo na ba kung bakit tila nagiging mas mahirap ang ilang bagay habang tumatanda tayo? Hindi lang ito tungkol sa mga malilit na kirot sa tuhod o ang paghina ng memorya. Merong isang usapin na madalas nating hindi pinag-uusapan lalo na sa ating mga kalalakihan, paglampas ng 70 taon. Ito ang pakiramdam ng pagbaba ng sigla. Ang tila pagiging hindi na tulad ng dati, lalo na pagdating sa mga bagay na dati ay madali at natural lang. Alam kong marami sa inyo ang nakakaunawa sa pinupunto ko. Merong isang tahimik na suliranin na kinakaharap ng marami sa atin, isang bagay na nakakaapekto sa ating kumpiyansa at sa ating pangkalahatang pakiramdam ng pagiging ganap na lalaki kahit nasa matanda nating edad. Ang pakiramdam na tila bumabagal ang daloy ng dugo sa ating katawan, partikulari sa mga bahagi kung saan ito pinakamahalaga para sa sigla at kalakasan. Ito ay isang masakit na katotohanan na hindi madalas binibigyan ng pansin, ngunit ang epekto nito sa ating kalooban at relasyon ay malaki. Pero mayroon akong ibabahagi sa inyo. Hindi ito tungkol sa mga mamahaling gamot o komplikadong operasyon. Mayroong isang simpleng sikreto na matagal lang nariyan, nasa ating paligid lang, at ito ay ang kapangyarihan ng mga prutas. Opo, tama ang didig nyo, mga prutas. Sa video na ito, titinan natin ang 5 particular na prutas na makakatulong sa pagpapabuti ng daloy ng dugo sa inyong katawan at makakatulong na alisin ang bara sa mga ugat na tila humahadlang sa sigla ng inyong pagkalalaki paglampas ng 70. Manood kayo hanggang sa huli dahil may isang bagay akong ibabahagi na tiyak na ikagugulat ninyo. Ngayon, simulan na natin ang ating paglalakbay sa mga prutas na ito at alamin natin kung paano nila tayo matutulungan. Ang una nating tatalakayin ay isang paborito ng marami, lalo na kapag mainit ang panahon. Ito ay ang pakwan. Alam kong pamilyar na kayo sa pakwan at siguro ay iniisip nyo na pampalamig lang ito o pang-alis uhaw. Pero ang totoo, ang pakwan ay mas higit pa sa isang simpleng pampalamig. Ito ay isang powerhouse pagdating sa pagpapabuti ng daloy ng dugo at pagpapalakas ng inyong mga ugat. Ang sikreto ng pakwan ay nasa isang compound na tinatawag na L-citrulline. Hindi nyo kailangang tanda ng pangalan. Ang mahalaga ay ang ginagawa nito sa ating katawan. Kapag kinain natin ang pakwan, ang L-citrulline ay nagiging L-arginine sa ating mga kidney. At ang L-arginine naman ay mahalaga para makagawa ang ating katawan ng nitric oxide. Ang nitric oxide ang susi dito. Isipin nyo, ang nitric oxide ay parang isang relaxing agent para sa ating mga ugat. Kapag may sapat tayong nitric oxide, ang ating mga blood vessels o ugat ay nagre-relax at lumalapad. Anong ibig sabihin nito? Mas maluwag ang daluyan ng dugo. Mas madali itong dumaloy sa bawat bahagi ng ating katawan. Kasama na ang mga mahahalagang bahagi sa ibaba. Para itong isang baradong gripo na biglang bumalik ang malakas na agos ng tubig. Maraming kalalakihan lalo na sa edad 70 pataas ang nakakaranas ng pagliit o paninigas ng mga ugat dahil sa pagtanda, kolesterol o iba pang kondisyon. Ang pagdaragdag ng pakwan sa inyong dieta ay makakatulong na labanan ang mga ito sa natural na paraan. Hindi lang sa daloy ng dugo nakakatulong ang pakwan. Mayaman din ito sa antioxidants tulad ng lycopene na siya ring nagbibigay sa pakwan ng kulay pula nito. Ang lycopene ay isang malakas na antioxidant na lumalaban sa free radicals sa ating katawan. Ang free radicals ay mga masamang elemento na sumisira sa ating mga cells, kasama na ang cells ng ating mga ugat. Sa pamamagitan ng paglaban sa mga free radicals na ito, pinoprotektahan ng lycopene ang ating mga ugat, pinapanatili itong malusog at nababanat. Ito ay parang pagbibigay ng karagdagang proteksyon sa isang matanda ng tubo para hindi ito kalawangin o masira kaagad. Paano natin ito isasama sa ating pang-araw-araw na pagkain? Napakasimple. Maari ninyong kainin ng pakwan ng sariwa, hiwain lang ng pira-piraso at kainin bilang merenda. Mas mainam kung kakainin ninyo ito kasama ang puting bahagi na malapit sa balat dahil doon matatagpuan ng mas maraming L-citrulline. Kung gusto nyo ng variation, maari nyo itong gawing juice. Isipin nyo isang basong fresh na pakwan juice sa umaga ay hindi lang nakakapagpalamig kundi nakakatulong din sa pagpapabuti ng inyong sirkulasyon at sigla.
Maaari rin itong idagdag sa inyong fruit salad o kaya ay gawing sangkap sa isang smoothie kasama ang ibang prutas at gulay. Ang mahalaga ay ang regular na pagkonsumo nito. Kahit maliit na dami araw-araw ay malaking tulong nga sa paglipas ng panahon. Walang masama sa pag-enjoy ng matamis at masarap na prutas na may napakaraming benepisyo sa ating kalusugan. May mga nagsasabi na ang pakwan ay puro tubig lang, pero ang katotohanan ay puno ito ng bitamina at minerals na mahalaga para sa ating pangkalahatang kalusugan. Bukod sa L-citrulline at lycopene, mayroon din itong vitamin C at vitamin A na parehong mahalaga para sa immunity at pagpapanatili ng malusog na balat at mata. Kaya sa bawat hiwa ng pakwan na inyong kinakain, hindi lang kayo nakakakuha ng pampalamig, kundi binibigyan nyo rin ng sustansya ang inyong katawan para mas gumana ang lahat ng sistema nito, kasama na ang daloy ng dugo na napakahalaga para sa sigla ng isang kalalakihan, lalo na paluting sa edad 70. Mahalaga ang pagpili ng hinog na pakwan para mas makuha ang lahat ng sustansya nito. Ang pakwan na hinog ay mas matamis at mas matingkad ang kulay. Tandaan, ang kalusugan ay kayamanan at ang mga simpleng hakbang tulad ng pagdaragdag ng pakwan sa inyong dieta ay isang malaking hakbang na patungo sa mas masigla at mas kasiya-siyang buhay. Ngayong napag-usapan na natin ang pakwan na nakakatulong sa pagpapalapad ng mga ugat para sa mas mahusay na daloy ng dugo, dumako naman tayo sa susulod na prutas na napakakaraniwan sa ating mga tahanan at may malaking ambag sa malusog na sirkulasyon. Ang sunod natin tatalakayin ay ang saging. Opo, ang saging. Hindi ba't simple lang, pero ang simpleng saging na ito ay mayaman sa potassium, isang mineral na napakahalaga para sa pagpapanatili ng malusog na presyon ng dugo. Bakit mahalaga ang presyon ng dugo sa daloy ng dugo sa mga ugat? Isipin nyo, kung ang inyong presyon ng dugo ay mataas, para itong isang bomba na sobrang lakas ang pagbomba ng tubig sa isang tubo na hindi ganong kaluwag. Ang sobrang presyon ay maaring makasira sa pader ng mga ugat sa paglipas ng panahon na nagiging sanhi ng paninigas at pagbara. Kapag matigas at barado ang mga ugat, natural na magiging mahirap para sa dugo na dumaloy ng maayos, lalo na sa mga maliliit at sensitibong ugat. Ang potassium sa saging ay nakakatulong sa pagbalansi ng sodium o asin sa ating katawan. Marami sa ating mga kinakain ngayon ang mayaman sa sodium na siyang nagiging sanhi ng pagtaas ng presyon ng dugo. Ang potassium ay gumaganang parang kontrabalance. Tinutulungan itong palabasin ang labis na sodium sa ating katawan sa pamamagitan ng pag-ihi at sa gayon ay binababa ang presyon ng dugo. Kapag normal ang presyon ng dugo, mas maluwag ang daloy ng dugo sa lahat ng bahagi ng ating katawan, kasama na ang maselang bahagi ng kalalakihan. Hindi lang ito tungkol sa pagpapababa ng presyon ng dugo, kundi sa pagpapabuti ng pangkalahatang kalusugan ng puso at ugat. Ang isang malusog na puso ay mas epektibong makakapagbomba ng dugo at ang malusog na ugat ay mas madaling makakapagpadaloy ng dugo. Bukod sa potassium, ang saging ay mayaman din sa vitamin B6 na mahalaga para sa paggawa ng red blood cells o pulang selulang dugo at para sa malusog na paggana ng nervous system. Ang vitamin C na taglay din ng saging ay isang antioxidant na nakakatulong sa pagprotekta ng ating cells, kabilang ang mga cells ng ugat. Mayon din itong dietary fiber na nakakatulong sa digestion at nakakapagpababa ng kolesterol, na isang karaniwang sanhi ng pagbara ng mga ugat. Kaya sa bawat saging na inyong kinakain, hindi lang kayo nakakakuha ng enerya, kundi tinutulungan nyo rin ang inyong puso at mga ugat na gumana ng mas mahusay. Paano natin isasama ang saging sa ating pang-araw-araw na pagkain? Napakadali nito. Ang saging ay isang perpektong merienda, madaling dalhin at kainin kahit saan. Maaari nyo itong kainin sa umaga kasama ang inyong almusal o bilang merienda sa hapon. Maraming klase ng saging sa Pilipinas tulad ng lakatan, latundan o saba. Lahat ay may kanya-kanyang benepisyo. Ang saging saba ay masarap gawing saba, konyelo o nilaga, habang ang lakatan at latundan ay masarap kainin ng sariwa. Kung gusto nyo ng mas creative na paraan, maaari nyo itong gawing smoothie kasama ang ibang prutas at gatas o kaya idagdag sa inyong oatmeal.
Para sa ating mga senior citizen, ang saging ay madaling nguyain at digest, kaya ito ay isang perpektong pagpipilian. Ang isang saging araw-araw ay sapat na upang makakuha kayo ng sapat na potassium at iba pang sustansya. Tandaan, ang pagbabago sa diet ay unti-unti. Hindi kailangan na biglang palitan ang lahat. Ang mahalaga ay ang pagiging consistent sa pagkain ng mga prutas na ito. Ang saging ay hindi lang nagbibigay ng tamis at kasiyahan, kundi nagbibigay din ito ng mahalagang suporta sa ating puso at sirkulasyon na siyang pundasyon ng sigla at lakas ng isang kalalakihan sa anumang edad. Mula sa pakwan na nagpapalapad ng ugat hanggang sa saging na nagpapababa ng presyon ng dugo, nakikita natin kung gaano kahalaga ang bawat simpleng prutas sa ating kalusugan. Ngayon, dumako naman tayo sa susunod na prutas na mayaman sa mga sangkap na nagpoprotekta sa ating mga ugat na makakatulong din sa ating layunin. Ngayon naman, pag-usapan natin ang ubas. Ang ubas, bagamat hindi kasing karaniwan ng saging o pakwan sa ating mga hapagkainan araw-araw, ay may taglay na napakayamang benepisyo, lalo na para sa ating mga ugat at sa pangkalahatang daloy ng dugo. Ang ubas ay kilala sa taglay nitong resveratrol, isang powerful na antioxidant na matatagpuan lalo na sa balat ng pulang ubas. Ang resveratrol ay hindi lang basta antioxidant, isa itong compound na nakakatulong sa pagprotekta sa ating mga ugat mula sa pinsala at nakakapagpabuti ng elasticity o pagiging nababanat ng mga ito. Isipin nyo ang inyong mga ugat bilang mga lumang hose na pagtagal ay naninigas at nagiging marupok. Ang resveratrol ay parang nagbibigay ng life support sa mga hose na ito, pinapanatili itong malambot at malayan dumadaloy ang dugo. Bukod sa resveratrol, ang ubas ay mayaman din sa iba pang polyphenols at flavonoids na pawang mga antioxidants. Ang mga sangkap na ito ay nakakatulong sa paglaban sa pamamaga sa loob ng ating katawan, partikular sa loob ng mga ugat. Ang pamamaga ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nagiging matigas at makitid ang mga ugat na humahantong sa atherosclerosis o pagbara ng mga ugat. Sa pamamagitan ng pagbabawas ng pamamaga, ang ubas ay nakakatulong na panatiling malinis at maluwag ang daluyan ng dugo. Ito ay parang isang maintenance screw na regular na nililinis ang mga tubo para walang magbara. At kapag malinis at maluwag ang mga ugat, mas madali para sa dugo na marating ang lahat ng sulok ng ating katawan, kasama na ang bahagi ng ating pagkalalaki na nangangailangan ng masiglang daloy ng dugo. Ang ubas ay nakakatulong din sa pagpapababa ng bad cholesterol o LDL cholesterol na isa pang malaking sanhi ng pagbara ng mga ugat. Sa pamamagitan ng pagbaba ng cholesterol level, mas nababawasan ang posibilidad ng pagbuo ng plaka sa mga ugat na siyang nagiging sanhi ng pagbara. Ito ay parang pag-iwas sa pagtambak ng basura sa isang kalsada bago pa man ito tuluyang bumara. Kahit sa kaunting dami lang, ang regular na pagkonsumo ng ubas ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa kalusugan ng inyong cardiovascular system. Paano natin isasama ang ubas sa ating pang-araw-araw na diet? Maaari niyo itong kainin ng sariwa bilang merienda. Mas mainam kung kakainin ninyo ang buong ubas kasama ang balat at buto kung kaya nyo, dahil doon matatagpuan ang karamihan ng resveratrol at iba pang antioxidants. Kung gusto nyo ng variation, maaari nyo itong idagdag sa inyong fruit salad o kaya'y gawing juice. Tandaan na mas mainam ang fresh juice kaysa sa mga debote na may dagdag na asukal. Maaari rin itong idagdag sa inyong oatmeal o yogurt. Mahalaga na piliin ang mga ubas sa sariwa at hinog. Hindi kailangan na kumain ng marami. Sapat na ang isang maliit na kumpol ng ubas araw-araw. Ang pagiging consistent ang susi. Ang susunod naman sa ating listahan ay ang abukado. Isang prutas na maraming nag-iisip na gulay dahil sa lasa nito. Ang abukado ay isa ring superfood pagdating sa kalusugan ng puso at sirkulasyon. Hindi tulad ng ibang prutas na mayaman sa carbohydrates, ang abukado ay mayaman sa healthy fats, partikular ang monounsaturated fatty acids. Maraming takot sa fats, pero ang healthy fats na ito ay napakahalaga sa ating katawan.
Ang mga fats na ito ay nakakatulong sa pagpapababa ng bad cholesterol at pagpapataas ng good cholesterol o HDL cholesterol. Ang good cholesterol ay parang cleanup crew na naglilinis ng labis na cholesterol sa ating mga ugat. Pinipigilan ang pagbuo ng plaka na nagiging sanhi ng pagbara. Bukod sa healthy fats, ang abukado ay mayaman din sa potassium. Mas marami pa nga sa saging na nakakatulong sa pagkontrol ng presyon ng dugo tulad ng napag-usapan natin kanina. Mayroon din itong vitamin E, isang malakas na antioxidant na nagpoprotekta sa ating mga ugat mula sa pinsala. Ang vitamin K naman na taglay nito ay mahalaga para sa blood clotting at kalusugan ng buto. At huwag nating kalimutan ang fiber na nakakatulong sa digestion at nakakapagpababa ng kolesterol. Ang abukado ay talagang isang powerhouse ng sustansya na sumusuporta sa isang malusog na sirkulasyon. Ang isang masiglang daloy ng dugo ay hindi lamang mahalaga para sa pangkalahatang kalusugan, kundi direktang nakakaapekto rin sa kakayahan ng isang lalaki na makaranas ng sigla at lakas kahit na sa edad 70. At Paano natin to isasama sa ating pagkain? Ang abukado ay napakasarap kainin ng sariwa. Hiwain lang at kainin kasama ang kaunting asukal o gatas, ayon sa nakasanayan natin sa Pilipinas. Maaari rin itong gawing smoothie, idagdag sa salad, o kaya gawing spread sa tinapay bilang alternatibo sa mantikilya. Kung gusto nyo ng kaunting twist, subukan nyo itong gawing guacamole o kaya idagdag sa inyong mga paboritong ulam. Ang mahalaga ay ang regular na pagkonsumo nito. Kahit kalahating abukado lang kada araw ay malaking tulong na. Ang pagiging bukas sa pagsubok ng iba't ibang paraan ng pagkain ng abukado ay makakatulong para hindi kayo magsawa. mula sa ubas na nagpoprotekta sa ugat at nagpapababa ng kolesterol hanggang sa abukado na nagbibigay ng healthy fats at nagpapababa rin ng bad cholesterol, nakita natin kung paano ang mga prutas na ito ay kumikilos ng sama-sama upang palakasin ang ating sirkulasyon. Ito ay isang natural na paraan upang labanan ang mga epekto ng pagtanda sa ating mga ugat. Ngayon, pag-usapan naman natin ang panghuling prutas sa ating listahan, ang isang prutas na napakarami sa ating paligid at mayaman sa vitamin C, na mahalaga para sa pagiging malusog at nababanat ng ating mga ugat. Sa ating panghuling prutas, dadako tayo sa pamilyar at napakaraming klase ng citrus fruits. Partikular natin pag-usapan ang dalandan na napakarami sa ating bansa at madaling makita sa mga palengke. Ang dalandan at iba pang citrus fruits tulad ng kalamansi o orange ay punong-puno ng vitamin C. Hindi lang basta bitamina ang vitamin C, isa itong napakalagang sangkap na may malaking papel sa kalusugan ng ating mga ugat at sa daloy ng dugo. Alam nyo ba na ang vitamin C ay mahalaga sa paggawa ng collagen? Ang collagen ay isang protina na nagsisilbing building block o pundasyon ng ating mga blood vessels, balat, buto at kartilago. Kung walang sapat na collagen, ang ating mga ugat ay maaaring maging marupok at madaling masira. Isipin niyo, ang malusog na ugat ay parang isang rubber hose na nababanat. Kapag may sapat tayong vitamin C, ang ating mga ugat ay nananatiling nababanat at matibay. Ibig sabihin, mas madali silang umayon sa pagdaloy ng dugo at mas kaunti ang tsansang manigas o magkaroon ng mga crack na maaring pagbula ng pagbara. Ang vitamin C ay isa ring malakas na antioxidant na lumalaban sa oxidative stress na nakakasira sa mga cells ng ating mga ugat. Sa pamamagitan ng paglaban sa pinsalang ito, pinapanati rin ng vitamin C na malusog ang mga pader ng ugat na mahalaga para sa tuloy-tuloy at malayang daloy ng dugo sa buong katawan, kabilang na ang mga ugat sa ibabang bahagi ng ating katawan na critical para sa sigla ng kalalakihan. Bukod sa vitamin C, ang dalandan at iba pang citrus fruits ay naglalaman din ng flavonoids na isa pang uri ng antioxidant. Ang flavonoids ay nakakatulong sa pagpapabuti ng function ng ating mga ugat at nakakapagpababa ng pamamaga. Ang mga ito ay nagsisilbing proteksyon laban sa pagtigas ng mga ugat. Mayroon din itong potassium na nakakatulong sa pagkontrol ng presyon ng dugo tulad ng saging at abukado. Ang pagsasama ng mga benepisyong ito ay nagbibigay ng komprehensibong suporta sa ating cardiovascular system. Ang regular na pagkonsumo ng mga citrus fruits
ay hindi lang nakakatulong sa pagpapalakas ng immunity, kundi nakakatulong din sa pagpapanatili ng malusog at masiglang sirkulasyon. Paano natin isasama ang dalandan o iba pang citrus fruits sa ating pang-araw-araw na pagkain? Napakasimple. Maaari nyo itong kainin ng sariwa bilang merienda. Masarap din itong gawin juice. Isipin nyo, isang basong sariwang dalandan juice sa umaga ay hindi lang nakakapagpa-refresh, kundi nagbibigay din ng napakalaking tulong sa inyong mga ugat. Maaari rin itong idagdag sa inyong mga salad o kaya gawing pampasarap sa inyong mga ulam. Ang kalamansi naman ay madalas nating ginagamit bilang sausaw sa iba't ibang putahe na isang simpleng paraan upang makakuha ng dagdag na vitamin C. Mahalaga na piliin ang mga prutas na sariwa at hinog at kung gagawing juice, mas mainam kung walang dagdag na asukal. Ayan po, napag-usapan na natin ang 5 kahangahangang prutas na makakatulong sa pagpapabuti ng daloy ng dugo at pagpapanatili ng sigla ng inyong pagkalalaki lalo na paglampas 70 na. Nariyan ang pakwan na may L-citrulline para sa pagpapalapad ng ugat, ang saging na may potassium para sa malusog na presyon ng dugo, ang ubas na may resveratrol para sa proteksyon at pagiging nababanat ng ugat, ang abukado na may healthy fats para sa kolesterol at ugat, at ang dalandan na mayaman sa vitamin C para sa collagen at tibay ng ugat. Tandaan niyo, ang mga pagbabagong ito ay hindi mangyayari sa isang idlap. Ang kalusugan ay isang paglalakbay, hindi isang destinasyon. Ang bawat maliit na pagbabago na ginagawa ninyo sa inyong diet ay isang malaking hakbang patungo sa mas masigla at mas kasiyasiyang buhay. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Normal lang na magkaroon ng pagbabago sa katawan habang tumatanda. Pero meron tayong magagawa upang mapanatili ang ating sigla at kalakasan. Ang mga prutas na ito ay natural na paraan upang suportahan ang inyong katawan at bigyan ito ng kinakailangan nitong sustansya para gumana ng mas mahusay. Ang bawat isa sa inyo ay may kakayahang baguhin ang inyong kalusugan. Simulan nyo sa mga simpleng hakbang na ito. Hindi nyo kailangang magmadali o magpilit. Kung makakain kayo ng 1 o 2 prutas sa listang ito araw-araw, malaking tulong ngayon. Ang pagiging consistent ang susi. Makikita nyo, unti-unti magsisimulang bumalik ang sigla at kumpiyansa na akala nyo ay nawala na. Ang pagpapabuti ng daloy ng dugo ay hindi lamang tungkol sa isang aspeto ng inyong buhay. Ito ay tungkol sa pangkalahatang pakiramdam ng pagiging malusog at masigla na nakakaapekto sa inyong mood, sa inyong enerhiya, at sa inyong kakayahang mag-enjoy sa bawat araw. Kung mayroon kayong mga karanasan o salubin tungkol sa mga prutas na ito o sa alumang tips na makakatulong sa ating mga kababayan, mangyaring ibahagi sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga kwento ay maaari magbigay inspirasyon sa iba. Gusto naming marinig ang inyong mga iniisip. Kung nagustuhan nyo ang video na ito at nakita nyo itong kapaki-pakinabang, paki-like po at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang helpful na content tungkol sa kalusugan at kapakanan ng ating mga senior citizen. Patuloy nating alagaan ang ating sarili at patunayan na ang edad ay numero lamang. Kaya nating mamuhay ng masigla at masaya sa bawat edad. Mabuhay po kayo at patuloy nating buhayin ang ating pinakamagandang buhay sa bawat yugto nito.